Maligayang pagbabalik sa recaps natin to. Ngayon, ating talakayin ang kapanapanabik na kwento mula sa totoong karanasan ni Lieutenant Dieter Dengler, ang di kilalang bayani at US Navy pilot na matapang na humarap sa kahindik-hindik na mga hamon sa panahon ng digmaang Vietnam. Subaybayan natin ang isang kamanghamanghang paglalakbay na puno ng mga nakakagulat na kaganapan, mga di inaasahang pagliligtas, at hindi malilimutang damdamin. Ang kwento ni Lieutenant Dieter Dengler ay nagtuturo sa atin ng halaga ng tapang, pagtitiyaga, at matibay na determinasyon upang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang makalumang video ng isang militar na jet na lumilipad sa ibabaw ng isang bukid. Bigla, ang jet ay nagbaba ng 2 bomba, winasak ang mga taniman at bahay sa ibaba. Ang kwento ay nangyari noong digmaang Vietnam, dekada 1965 sa panahong hindi pa uso ang Top Gun movie. Bago ang kanilang misyon, nagkaroon ng meeting ang Navy Squadron, ang VA-145, sa US carrier ship na SS Ranger. Ang kanilang trabaho ay lumipad sa hilagang bahagi ng Vietnam upang hadlangan ang supply line ng kalaban. Ito ay isang lihim na misyon, at ipinapaalala sa kanila na huwag itong ipagsabi, kahit sa kanilang mga pamilya o sa jowa nila. Bilang preparation sa misyon, pinanood ng tropa ang isang maikli at kakaibang pelikula tungkol sa survival sa kagubatan. Si Dieter Dengler, isang bagong graduate sa pagsasanay ng pagkapiloto, ay umupo malapit sa kanyang matalik na kaibigan, nagbibiruan at nagpapatawa habang pinagmamasdan ang pelikula. Sa huling pagpupulong bago ang misyon, ipinaalala ng leader ang lahat na maging ligtas hindi lamang sa panahon ng misyon kundi sa buong trabaho nila. Binalaan niya ang grupo tungkol sa paggamit ng kanilang military radio kung sakaling magkaaberya dahil maaaring nakikinig ang mga kaaway at malagay sa alanganin ang kanilang mga rescuers. Sa maikling panahon, naghahanda na ang mga combat pilot para sa take-off, sinundan pa ng mabilisang dasal para sa ligtas na pagbabalik. Pagkatapos na makuha ang signal na pwede nang lumipad, si Dengler ay nag-take-off at sumali sa kanyang air squadron sa malawak na langit. Ang 4 na eroplano ay nagliliparan ng magkatabi patungo sa kanilang target. Pagkatapos ng ilang oras ng paglipad, bawat eroplano ay nagpapakita ng roll maneuver at nagbababa ng kanilang mga bomba sa mga target. Sumunod si Dengler, ngunit pagkatapos ilabas ang mga bomba, natamaan ang kanyang mga pakpak. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na umakyat, lumilitaw ang kalubhaan ng pinsala, at napagtanto ni Dengler na nasa malaking alanganin siya. Mabilisang bumababa ang altitude ng kanyang eroplano, nag-radio si Dengler sa kanyang mga kasama na hindi na niya kayang umangat at naghahanda para sa parating na malaking kamalasan. Nag-crash landing ang eroplano, ngunit swerteng nakaligtas si Dengler. Gayunpaman, ang panganib ay nagpatuloy pa rin. Agad siyang bumangon at tumakbo patungo sa makakapal na kagubatan upang magtago at iwasan ang mga humahabol na tropang Vietcong. Si Dengler, sa isang maingat na galaw, itinapon ang kanyang radyo at baril bago maglakbay sa malawak na kagubatan. Habang nagmamasid sa paligid para sa kahit anong pwedeng kapaki-pakinabang, natuklasan niya ang isang kamote at naisipan itong nakawin at baka kailanganin niya ito sa ibang pagkakataon. Pagod na, lumikha siya ng improbisadong higaan at umidlip. Paggising niya, maingat na tinitingnan niya ang paligid para sa anumang palatandaan ng ibang tao. Nang marinig ni Dengler ang isang US military helicopter, lumabas siya sa kanyang tagong lugar. Sinusubukan ni Dengler na sundan ang helicopter, ngunit nang umalis siya sa kanyang taguan, nakakita siya ng isang batang kasama ang kanyang ina na dumadaan. Hindi nagpatinag, patuloy siyang tumakbo hanggang sa marating ang isang malaking bato na mataas ang tanawin, umakyat ito upang suriin ang kanyang lokasyon. Walang nakakaalam na kanyang kinaroroonan at walang makitang rescuers, si Dengler ay nagpapatuloy sa pagtahak sa hindi kilalang lugar, umaasa na makaiiwas sa lokal na mga milisya. Pagkatapos na hindi mapansin ng rescue helicopter, sinubukan ni Dengler na bumalik sa kagubatan upang magtago. Natuklasan niya ang isang kuweba na may madilim na tubig, at dahil sa uhaw, uminom siya. Dito niya napansin ang mga milisya ng kalaban. Hinila ang buhok na parang nakahuli ng malaking isda ang isang leader ng milisya na kamukha ni Freddy Aguilar. Itinutok ang baril sa kanya at kinuha siyang bihag. Dinala sa isang kalapit na baryo kung saan siya'y tinitingnan ng mga residente habang nakatali ng buong araw. Nang magising si Dengler, may batang naglalaro ng insekto malapit sa kanyang ulo, habang ang mga milisya na Vietcong ay nagbabantay ng ilang metro ang layo. Nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, tumitawid ng tulay at pabalik sa makakapal na kagubatan. Sa panahon ng kanilang pahinga, may dumara ang helicopter, nag-panic mode si Ka Freddy at pinagbabaril ito, sa bintang na baka ito'y nakakita sa kanila. Ipinaliwanag ni Dengler na malabo silang makita nito dahil sa makakapal na kahoy at halaman na nagtatago sa kanila, ngunit nanatili ang pag-aalinlangan ni Ka Freddy at tinutukan siya malapit sa kanyang tenga. Kinabukasan, itinapon si Dengler sa isang van at dinala siya sa tila kabisera ng Laos. Siya ay dinala sa isang magarang bahay at ipinakilala sa provincial governor ng Laos. Mukhang mabait naman ang governor, nag-aalok pa ito ng tubig kay Dengler. Nang tinanong si Dengler kung sino siya, sinubukan niyang itago na siya ay isang opisyal ng Amerikanong Navy. Ngunit matapos ang masusing pakikipag-usap, umami na rin si Dengler sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at ibinunyag ang kanyang lihim na US passport na nakatago sa kanyang bota. Sa pag-alam ng tunay na pagkakakilanlan ni Dengler, nag-alok ang gobernador ng kaligtasan at kalayaan kung pipirma si Dengler ng dokumento na kumukontra sa Amerika at sa laban nito sa bansang Laos.
Mariing tumanggi si Dengler at bilang resulta, siya ay pinaalis. Si Dengler ay tinorture ng mga milisya na siya'y kinaladkad ng isang kalabaw. Sa sobrang hilo at pagkapagod, siya'y biglang nawala ng malay. Pagmulat niya, natuklasan niyang nakasabit siya ng pabaliktad at may insekto sa kanyang mukha na itinali ng mga tropang Vietcong. Pinaikot siya na nagdulot ng pagkahilo at dahil sa kahinaan, si Dengler ay hindi na makagalaw o makakilos. Sa kasunod, inilagay si Dengler sa isang balon na umaabot hanggang leeg ang tubig, na nagiging imposible para sa kanya na tumayo ng hindi malulunod. At sa huli ay dinala siya sa isang piitan sa rural na bahagi ng Laos. Doon, nakilala niya ang iba pang bilanggo ng digmaan tulad ni YC, Fisit, Proset, Eugene de Brun, at Dwayne Martin. Napag-alaman niya na ilan sa kanila ay matagal ng bihag. Ipinakita ni de Brun si Dengler sa buong piitan upang matulungan siyang makilala ang lokal na mga matatalinong gwardya. Sa umaga, pinapayagang mag-ikot-ikot ang mga bilanggo, ngunit sa gabi, kailangang manatili sila sa isang bahay kubo. Sa mga gabi, kapag sila'y nasa loob sa kanilang kubo, maaari silang mag-usap nang hindi naririnig ng mga gwardya. Sa simula, sinikap ni Dengler na kumbinsihin ang ibang bilanggo na sumama sa kanya sa pagplano ng pagtakas sa gubat. Gayunpaman, binalaan siya ni Martin na ang pag-survive sa gubat ng walang tubig sa matinding init ay hindi posible, lalo na't ang tag-ulan ay ilang buwan pa lamang ang layo. Sa mga gabi, bagamat iniwan sila sa kanilang mga bahay, maingat silang nilalagyan ng posas at tali sa kanilang mga paa. Matapos masilayan ang mga uri ng paghihigpit na ipinapataw sa mga bilanggo sa gabi, bumuo si Dengler ng isang plano upang alisin ang mga posas sa kanila, sa layuning makuha ang tiwala ng kanyang mga kasamahan sa bilangguan at palakasin ang kanilang kumpiyansa na may pagkakataon silang makatakas. Nagsanib puwersa ang mga bilanggo kinabukasan ng umaga upang magnakaw ng pako mula sa isa sa mga guardhouse. Nang ang mga bilanggo ay bumalik sa kanilang kubo ng gabi, na may mga posas at tanikala sa kanilang mga paa, ginamit ni Dengler ang ninakaw na pako para buksan ang posas sa kanilang mga kamay at tanggalin ang tanikala sa kanilang mga paa. Ito ay wakas na nagbibigay daan para sa mga bilanggo na magkaroon ng kaunting kalayaan kahit sa gabi lamang. Ang kakayahang makahanap ng paraan ni Dengler ay nagbigay ng tiwala mula sa ibang bilanggo, naniniwala na sila sa kakayahan ni Dengler na palayain sila mula sa kampo. Kinabukasan, nagpatuloy sina Dengler at ang kanyang mga kasama sa pagpaplano at nagtatalo kung ano ang pinakamagandang estratehiya para makatakas ng magkakasama. Ngunit si de Brun ay naniniwala na mas ligtas pa rin sila kung mananatili silang bihag. Iniisip niya na malapit na matapos ang digmaan at mapapakawalan din sila. Bigla ang ininspeksyon ng mga kaaway ang kanilang mga kubo upang suriin kung may nakatagong gamit. Sa panahon ng paghahanap, natagpuan ng isang gwardyang bilanggo ang isang piraso ng salamin na kahawig ng lens sa bulsa ng isang bihag. Sumali si Dengler, ipinaliwanag na ito ay ginagamit para sa pag-ahit, at matagumpay na naoto ang gwardya, na nag-iwas ng parusa para sa lahat. Sa mga sumunod na araw, nang nagkalapit na ang mga bilanggo, nagkaroon ng pagkakataon si Dengler na magplano at mag-argumento tungkol sa pagtakas kasama ang kanyang mga kaibigan. May mga kapwa bilanggo nga na naging kaibigan na rin niya sa mga nagdaang buwan at bumati sa kanya ng maligayang kaarawan sa kabila ng masamang kalagayan. Pagkatapos, ipinamahagi ni Dengler ang regalo para sa kanyang mga kaibigan, maingat na binabalak kung paano makakatakas sa kampo ng bilangguan. Sa panahon ng pagplano, ginamit ni Dengler ang isang maliit na salamin para makita kung may nakatutok sa kanila. Nang makita nila ang mga gwardya na papalapit, nagmadali silang iposas ang kanilang sarili upang hindi magduda ang mga ito. Kinabukasan, natanggap ng mga bilanggo ang isang maliit na bahagi ng pagkain para sa araw, na nagtulak kay Dengler na magpasya na itago ito para gamitin pampalakas sa oras ng kanilang pagtakas. Sa gabi, nagtulungan ang mga bilanggo na gumawa ng butas sa ilalim ng kanilang kubo. Isang gabi, lumabas si Dengler mula sa ilalim ng kubo at nagsimulang maghukay ng isang mahina na bahagi sa kahoy na pader. Ang plano ay malapit ng maisakatuparan, na may natitirang desisyon na kailangang gawin tungkol sa araw ng aktwal na pagtakas. Subalit, may ilang bilanggo na naging komportable na sa loob ng pader ng bilangguan. Isa na rito si de Brun na nagbabanta pa na magsisigaw siya kung susubukan nilang tumakas. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Dengler ang kanyang mga plano at tumangging sumuko. Sa kanilang pag-uusap, nakumbinsi niya ang kanyang mga kasamahan na sumama sa kanya sa pag-escape. Oras na ng pagkain, at dahil sa unti-unting nauubos na supply na pagkain sa bilangguan, binigyan ang mga bilanggo ng isang pinggan ng uod. Lahat ay tumanggi at napag-isipan ni de Brun na kainin ang kaning bigas na iniipon ni Dengler. Tinanggihan ito ni Dengler at kinain ang mga uod na ito'y nakita niyang isang magandang pinagmulan ng protina. Mag-alas 12 ng tanghali, pumasok ang mga kaaway sa kubo. Sa di inaasahan, bigla ang dumaan ang isang helicopter, na nakadistract sa atensyon ng dalawang gwardya, nagpanic mode na enman ito at nagsimulang bugbugin ang ibang mga bilanggo. Sa gitna ng kaguluhan, nagpaputok ang isa sa kanila. Nagdulot ito ng takot sa isa sa mga bilanggo na tila nagpapahiwatig na nawawalan na ng pag-asa. Ito'y naging simula ng pagiging buo ang loob na gawin ng kanilang plano na mas makatwiran kaysa sa pagtitiis ng kanilang miserableng pagkakabilanggo. Nagpasya ang mga bilanggo na gawin ang kanilang plano sa ika-4 ng Hulyo, araw ng kalayaan ng Amerika. Naglaan sila ng ilang araw para sa pagpaplano at pagmamasid sa mga gwardya. Natuklasan ni Dengler na iniiwan ng mga gwardya ang kanilang mga baril ng walang bantay kapag pumupunta sila sa kusina araw-araw. Ngunit isang araw, narinig ni YC ang mga gwardya na nag-uusap.
Dahil nauunawaan ni YC ang lokal na wika, isinali niya ang usapan para sa iba pang mga bilanggo. Natutunan nila na plano ng mga gwardya na patayin sila at ipapalabas ni sila ay tumakas, upang makabalik ang mga gwardya sa kanilang mga nayon. Sa harap ng di inaasahang panganib na ito, nagpasya si Dengler na kumilos agad. Kinabukasan ng maaga, isinagawa ng mga bilanggo ang kanilang plano. Binalikan ni Dengler ang buong plano at sinabi sa mga kasama niya bago sila umalis. Ang plano ay dapat kukunin nila ang kontrol ng bilanggoan at ikukulong ang mga gwardiya. Kailangan nilang palibutan ang mga gwardya para walang makatakas. Maghahati sila sa dalawang grupo, si Dengler at Martin sa isa at grupo ni De Bruyn sa kabila. Parehong grupo ang aalis sa magkaibang direksyon mula sa labas ng bakod at magtatagpo sa kusina ng sabay-sabay upang malupig ang mga gwardya. Si Dengler, na nag-iipon ng kaning bigas, ipinamahagi niya ito sa kanyang mga kasamahan upang tiyakin ang kanilang lakas para sa kanilang paglalakbay sa kalikasan. Nagsimula silang maghukay, at nang magtagumpay silang lumabas ng hindi napapansin, si Dengler ay nagmadali sa kubo ng kaaway upang kunin ang ilang baril. Matapos makuha ang mga armas, dumiretso sila sa lugar kung saan nagmumula ang mga gwardya. Si Dengler ang unang sumugod, at nagulat ang mga gwardya at bigla siyang binaril. Sinagot ni Dengler ng putok at pumatay ng ilang gwardya, ngunit nakatakas ang isa. Hindi dumating ang grupo ni De Bruyn at hindi nasunod ang plano, na nagdulot ng komplikasyon dahil hindi na maaaring manatili ang mga bilanggo sa piitan. Kinuha ng grupo ng mga bilanggo ang makakain at lumisan sa kampo ng bilangguan. Sa kanilang paglalakbay, narating nila ang isang malaking kuweba at doon nagkasalubong ang dalawang grupo. Ipinahayag ni Dengler ang kanyang galit dahil sa hindi pagsunod sa plano. Ipinaliwanag naman niya ang malalim na kaalaman ng kalaban sa kagubatan at inirekomenda na para sa mas mataas na tsansa ng pag-survive, kinakailangan nilang maghiwa-hiwalay. Magkasama sina Dengler at Dwayne, at tumungo sila ng iisang direksyon, samantalang ang iba ay pumunta sa ibang direksyon. Ang kagubatan ay hindi naging mabait kina Dengler at Dwayne na nagsusumikap na maglakad sa gitna ng makakapal na kagubatan. Nadagdagan pa ang kanilang problema nang nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Pagkatapos ng mga araw ng paglalakbay, natagpuan nila ang isang ilog at nag-improvise ng bangka. Bigla, isang kakaiba at malakas na ingay ay nagpakita na isang malakas na agos na dumadapo sa kanilang bahagi ng ilog. Sa nakakatakot na sandali, halos sila'y mahulog, ngunit si Dengler ay nagtagumpay na makakapit sa isang bagay, na nagligtas sa kanila mula sa isang posibleng panganib. Pagod na pagod, sila'y nagpahinga sa tabi ng ilog, kung saan natuklasan nila ang mga lintik na dumikit sa kanilang katawan, na agad nilang inalis. Sa kanilang paglalakad, natagpuan nila ang isang sira-sirang kubo at nagpasyang doon magpahinga. Narinig ni Dengler ang tunog ng isang helicopter at desperadong sumigaw ng tulong. Sa kasamaang palad, hindi napapansin ang kanyang mga daing hanggang sa mawalan na ng pag-asa ang kanyang kaibigan na si Dwayne. Kinausap ito ni Dengler at ipinaalala ang mga magagandang bagay na maaaring mangyari kapag nakabalik sila sa kanilang tahanan. Pinatulog ni Dengler si Dwayne at tinago sa dahon ng saging. Upang makakuha ng atensyon sa dumaraang helicopter, naisipan ni Dengler na sunugin ang isa pang sira-sirang kubo. Subalit sa trahedyang ito, siya ay pinagbabaril, marahil dahil sa maling akala na ito ay isang kalaban. Nagising si Dwayne at lumapit kay Dengler na malungkot na nakaupo. Patuloy silang nagtutulungan, naghahanda sa kahit anumang darating, at umaasa na may magandang mangyayari sa kanila. Hindi naglaon, nakatagpo sila ng isang bata at humingi sila ng kaunting inumin. Ngunit tumakbo ang bata upang ipaalam ito sa kanilang tribo. Nang dumating ang tribo, galit sila at sumalakay. Bilang resulta, hinampes si Dwayne ng itak at tinagas sa leeg. Si Dengler ay kumuha ng natitirang lakas, umiwas sa mapanganib na tribo, at matagumpay na nakatakas. Sa gabing iyon, si Dengler ay naglupasay sa lungkot na hindi makatulog, sinasalubong ng mga halusinasyon na kasama ang kanyang kaibigan. Kinabukasan, nakakita siya ng isang grupo ng mga armadong lalaki, tila'y kaaway na tropa. Pagkatapos nilang umalis, si Dengler ay pumasok sa kampo ng kaaway upang mangolekta ng natirang pagkain, patuloy na hinaharap ang hamon na makapag-survive. Sa sumunod na araw, natagpuan ni Dengler ang isang ahas sa tubig at hinuli ito. Sa sobrang gutom, pinagtangkaan pa itong kainin ng hilaw. At muli, napansin niya ang isang helicopter na nagho-hover. Ginugol niya ang malaking dahon ng saging upang kunin ang atensyon. Sa unay akala niya ay hindi siya napapansin ng crew, ngunit bumababa ang isang lubid sa tamang oras, hinila siya paitaas para sa kaligtasan. Sa pagdating ng helicopter, napansin ito ng mga kaaway na tropang armado at pinaulanan nila ito ng putok, ngunit nakakatakas na sila. Nagtanong ang isa sa mga sundalo ng pangalan ni Dengler at siya ay tumugon ng ayon. Ang team ng rescuers ay masaya sa pagkakatagpo nila sa nawawalang piloto matapos ang mga buwan na nasa pagkakulong. Pagkatapos bumaba, dali-daling dinala nila si Dengler sa ospital. Sa Army Hospital, binibigyan ng lunas si Dengler, ngunit itinatago siya ng CIA dahil sa klasipikadong kalikasan ng kanyang misyon. Bagamat gusto niyang bumalik sa kanyang orihinal na grupo sa naval ship SS Ranger, tumutol ang CIA. Nangangako na dalhin si Dengler pabalik. Nagplano ang mga miyembro ng Navy Squadron VA-145 ng isang rescue. Dumating sila sa ospital na may daladalang birthday cake. Humingi ito ng pribadong sandali upang ipagdiwang ang kaarawan ni Dengler. Habang ang mga ahente ng CIA ay lumabas, itinago ng grupo si Dengler sa ilalim ng cart ng cake at matagumpay na niloko ang mga ito. Inililipat si Dengler patungo sa kanyang kalayaan.
Ang pelikula ay nagtatapos na si Dengler ay bumabalik sa kanyang naval ship, SS Ranger. Buong tripulasyon ay bumabati sa kanya ng malakas na palakpak at hiyawan, nagpapahayag ng pagtatapos ng kanyang nakakakaba at masalimuot na paglalakbay. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.